Hello, mommies! Kamusta po kayo? Nagbe-breastfeed ngayon sa akin si Kenzie. So far, ang naging go-to namin na breastfeeding position is yung itong football hold and then side lying. Actually, iba-iba siya. Dito sa left breast ko ay side lying. Doon siya nakakapag-latch ng maayos. And then sa right side ko naman is yung football hold. And luckily, thankful talaga ako na tinry ko yung football hold position sa pagpapa-breastfeed kasi mas nakaka-latch siya ng maayos. And you know what? Realization ko, sana pala tinry ko lahat to. And big mistake ko lang din talaga na hindi ako nagtry ng iba't ibang position. Hindi ko chinagang aralin yung ibang position. Parang nag-stick lang ako dun sa alam kong position, which is yung side lying, yung cradle hold, and yung normal na breastfeeding position, where in fact mas makakakuha pala tayo ng deep latch pag tinry natin yung iba't ibang position na komportable si baby and makapag deep latch siya. So update lang mga mommies sa aming breastfeeding. Nanggaling kami sa IBCLC. Pumunta ako finally para i-assess yung kanyang latch, yung kanyang weight gain, kasi nga medyo nagkaroon kami ng problema sa pag-gain niya ng weight nung kanyang first month. And to be honest, bumaba yung timbang niya noon dahil nga sa kanyang lip and tongue tie. Hindi siya masyadong nakakapag-latch ng maayos and super naging antukin si baby. Marami nangyari for yung first few weeks ni baby. I feel na nag-drop yung aking milk supply dahil hindi niya nga nadidrain yung breast ko and hindi ako hiyang sa pagpapump, which is nagpapump ako noon pero konti lang yung nakukuha ko. And in fact, alam natin na yung babies natin yung nakakapagpa-drain talaga ng breast natin. Si Kenzie nga, yung baby ko is hindi siya ganon kagaling mag-drain ng breast kasi hindi pa ganon siya magaling mag-suck, which is naging dahilan, naging main reason is yung sa lip tie and post-surgery, and then it took us parang 2 to 3 weeks bago siya nakapag-latch ng maayos after nung surgery ng kanyang lip and tongue tie. Medyo konti lang and slow lang yung weight gain niya noon. But this time, nakita namin na maayos yung weight gain niya kasi nagpa-check up kami sa center. And from 3.2 kilogram is 3.6 na siya in the span of just almost 2 weeks. So, I can tell na mas okay na din yung kanyang latch. And to add, nagti-triple feeding po kami, which is sobrang madugo. I can say, hindi ko siya masasuggest sa mga moms, especially sa first time moms, kasi ito yung nagkukos ng postpartum depression din ng ibang mga mommies. And luckily, ako, may experience na ako sa breastfeeding at the same time pumping, so medyo hindi na bago sa akin yung routine. And nag-pray na lang ako na bigyan ako ni Lord ng strength every day para ma-overcome yung puyat, yung pagod. Super exhausting siya, guys. And alam niyo ba mga mommy, sobrang hindi ko alam kung ano na, super roller coaster experience na yung nangyari. But ang prayer ko na lang kung ano yung will ni Lord sa amin, and I'm enjoying every moment na breastfeeding namin. Second week na namin ng triple feeding and hindi talaga siya sustainable kasi sobrang hirap. Ano nga ba yung triple feeding, mga mommies? Triple feeding is nagfi-feed sa'yo si baby via direct latch, and then at the same time, since hindi niya nadidrain ng maayos yung breast mo, after niya mag-latch sa'yo, kailangan mo mag-pump para mas mag-signal yung body mo to produce more milk. Kasi kapag hindi na empty yung breast, syempre hindi rin nagsisignal yung body to produce milk. So, ganun yung nangyari. And then, kaya siya naging triple feeding. After mo mag-pump, ipapainom mo kay baby yung na-pump mo, or magta-top up ka ng kung ilang ml yung sinabi ni Pedia sa inyo para mag-gain ng weight ng mabilis si baby. So, ginawa namin yung kay baby kasi nga hindi niya pa na-meet yung birth weight niya nung kanyang ika 1 month. Kaya, nag-triple feeding kami, which sobrang hirap, mga mommies. And ngayon, medyo nag-lay-low ako sa pagpapump and mas nag-focus ako sa pagpapalatch kay baby kasi nagla-latch naman siya ng maayos na sa akin. Hopefully, kasi pag nagpapump ako,
like after niya mag-latch, may napapump pa rin ako. Pero, konti na lang, parang 1 ounce na lang both breast na. Parang medyo naghahabol ako nun kasi sobrang hirap ng triple feeding. Kasi nga, hindi ko na-meet yung like, kasi ang kailangan ni baby, as sabi ng kanyang pedia, is 10 ounces per day on top of direct latch, which is hindi ko siya kayang i-produce nang nagda-direct latch ako. Like before sa office, kung yung kay Prime sa first born ko, nakakapag-pump ako kasi hindi nagla-latch sa akin si baby, and during break time ko, lunch time, lactation break, nakakapag-pump ako, pero is super near to impossible siya na gawin nang kasama mo si baby, wala kang kahalili kay baby, ikaw lang ang in charge, and then direct latch pa siya sa'yo. So, ang nangyayari, mag-a-alarm ako every 2 to 3 hours. After niya mag-feed sa akin, magpa-pump ako. And then, kapag hindi siya nakatulog, paano na ako makakapag-pump? Ang pinaka-challenge pa is, kunyari, tulog siya. So, hahabulin ko yung pagpa-pump ko. By the time na naka-on na yung pump ko, magigising naman siya. And syempre, gusto niya na mag-feed. So, yun ang struggle namin, which is, sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, anong kailangan kong gawin? And then, I came across this one video and super helpful siya. Sabi niya, take a pause, ganyan, lahat ng chaos ng nangyayari, just learn to, just one day lang or one moment, wag mo munang isipin lahat ng mga kailangan mong gawin, just take a pause. And then ginawa ko, nag-pause muna ako, nagpahinga ako, and then mas naging better yung yung energy on a daily basis. Mas nagkaroon ako ng peace of mind nung nag-focus na lang ako na magpa-latch kay baby. And speaking of top up naman, I'm glad na nakapag-ipon ako ng stash nung first few weeks ni baby, nung pagkapanganak ko sa kanya. Kapag-ipon ako ng, everyday nag-iipon ako ng 1 bag. So, meron akong mga 20 plus na bags, tig to 2 ounces na breast milk. So, yun yung pinapainom namin sa kanya. And, I'm so glad na yung pinsan ko na meron siyang 4 or 5 month old na baby is minute up namin siya, and nagbigay siya sa amin ng 10 bags of breast milk na tig for 4 ounces. So, 2 to 3 days din namin na ginamit yung breast milk na yun. Thank you so much, Rika. And, yun yung ginamit namin pang top up. So, 2 weeks yung namin yung goal namin na mag triple feeding. And super duper talagang hirap siya. And ang pinapagdasal ko na lang, sana pagbalik namin sa pedia niya, okay na yung weight niya. Although, nag-weight gain naman nga siya. Pero, syempre kailangan naming habulin yung sapat na weight niya sa age niya. Kasi magto 2 months na siya. So, kailangan niya mag 4.4 kilograms by the time na mag 2 months out. 2 months siya, which is medyo nangangarag na ako kasi paubos na yung aming stash. And so far, ang gusto ko na lang na sabihin ng pedia sa amin is, okay, hindi nyo na kailangan mag-top up. Focus na kayo sa only latch breastfeeding, na direct latch na lang. Wala nang iisipin pa na kailangan mag-pump every 2 hours on top of nagbe-breastfeed pa si baby, kasi hindi talaga siya advisable, and talagang nakaka-burnout siya. Nakaka-drain siya ng katawang lupa ng mga mommies. So, hopefully, nagpe-pray ako kung ano man yung ipagkaloob ni Lord. And sabi nga nila, fed is best. Kasi yung huli naming discussion with the pedia, kapag kailangan mag-top up tas walang breast milk, last resort is formula. So, kung kailangan mag-formula, pinagdadasal ko na lang, sana hiyang si baby and hindi din ganun magtagal, balik na ulit siya sa breast ko. Or, hindi na talaga kailangan mag-top up. So, yun ang aming ganap sa aming breastfeeding, mga mommies. And, ayun, wala pa rin tayong tulog, pero okay lang. Sabi ko nga, basta only latch lang siya, kahit, alam mo yun, walang tulog, okay lang. And isa pa sa struggle namin back then, mga mommies, is yung cup feeding and spoon feeding. Kasi hindi advisable, lalo na ng mga lactation consultant, ng mga breastfeeding advocates and breastfeeding specialists na mag-bottle feeding. Ngayon, ang nangyayari kasi, before, tinry namin yung cup feeding. Kasi before kay Prime, nag-cup feeding din kami to eliminate or para malesen yung nipple preference or bottle preference, nipple confusion, and sa akin pa rin siya mag-nurse. Kasi
Alam ko may mga mommies na mas prefer nila pumping sila and then pinapainom nila sa bottle yung babies nila with their breast milk. Pero ako kasi ang goal ko din is only latch kasi wala, yun ang ano ko yun ang major ano ko talaga, goal ko. And even si Prime before, nagbobote lang siya kapag nasa work ako. Pero kapag nasa bahay ako, unli-latch kami. Kasi yun yung way ko to nurture him. Iba-iba naman tayo ng parang preference. Pero ako personally as a mom, mas iba yung bonding namin ng baby kapag direct latch. And mas nakukuha niya talaga yung milk ng mga mommies. Babies talaga yung pinaka the best na mag-drain ng mga breast ng mommies. So, yun yung goal ko talaga is direct latch. Iba yung joy ko sa pag-breastfeed kahit napagod and puyat. So, yun nga, focus ako sa goal ko na yun. Pero syempre, pinagdarasal ko pa rin na kung ano yung will ni Lord talaga. Alam ko naman mas better yung plan ni Lord kaysa sa mga plans natin. So, yun, pinagdadasal ko na lang din talaga. And yun nga, at first, nagka-cup feeding kami, spoon feeding. Pero so far, hindi siya nag-work. Yung una, nag-workout siya. Iniinom naman ni baby. Kaso, ang daming nasasayang na milk. Kunyari, 2 ounces yung pinapainom ko. Siguro, almost 1 ounce is tapon. And nasasayang. To think na sobrang dugot pawis yung nilalaan ko para makaipon lang ng 1 ounce. Diba? Tas mo tatapon ng ganon. So, I decided na, sige, pagdadasal ko na lang na wag ma-nipple confuse si baby. And magdede pa rin siya sa akin kahit nagbobote siya. So, binottle feeding namin siya. Less stress pa, less stress sa nagpapadede kay baby and less stress kay baby. Syempre kasi mas relaxing nilang naiinom yung milk. So far yun yung nag-work sa amin, bottle feeding and then direct latch sa akin. Hindi ko hinahayaan na lilipas yung ilang oras na hindi siya makapag-latch sa akin para hindi siya ma-confuse sa nipple ng bottle and sa akin. And hopefully, as time goes by naman daw, it will get better. And ayun, sa follow-up check-up namin, sana maging okay na lahat. And ayun, nagbabasa-basa ako ng mga success stories ng mga triple feeding na sana back to breast na 100%. And ayun, prayer lang din talaga. Lord, kayo na pong bahala kung anong plans niya sa aming breastfeeding journey. And again, I'm not against those mommies na nag-formula sila kasi before nung kay Prime nga nung sa hospital, talagang nag-formula si Prime nung first day niya sa hospital kasi wala talaga ako. As first time mom, hindi pa ako knowledgeable enough sa benefits ng breastfeeding. But this time, yun nga, sabi ko nga, iba-iba lahat ng babies, iba-iba lahat ng situation. So, I'm hoping for the best. Meron pa akong natitirang 1 month and 2 weeks sa aking maternity leave. And hopefully maging okay yung routine namin. May mga days, lalo na ngayon nag-growth spurt sila. May mga days na unli-latch. Talagang mag-unlatch lang sila. Mawala lang sa bibig nila yung kanilang dede. Magwawala na, pero kinakaya natin. Balik tayo. I'm not against formula milk naman. I mean, syempre, marami pa rin namang babies na nagte-thrive sa formula feeding. Pero ako kasi, may milk ako. And, I mean, yung goal ko is talagang breastfeeding. Kasi, yun yung way ko as a mom na in-nurture sila naturally sa pamamagitan ng pagbe-breastfeed. Tapos, joy ko din siya and comfort namin pareho ni baby na alam mo yun, nai-enjoy ko yung breastfeeding talaga. And so far sana, ayun, pagbigyan ni Lord. Pero kung hindi, kung may mga plans si Lord na mas better for me, for baby, and then why not, diba? I will trust the Lord's plan. Sinabayan pala ng rashes mga mommies, nagka-rashes din ako. Patong-patong na, kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo lang ako ng sign kung ano pong plan nyo, mas better yon. Alam ko, I will trust your plan. No matter what happens, sabi ko, basta i-guide niya lang kami ni baby, i-guide niya ako kung saan niya kami dalhin sa aming breastfeeding journey. So, ayun, alam ko maraming mommies sa struggle din sa kanilang pagpapa-breastfeed. Pero ayun, laban lang. And then yun, kung ano yung plan ni Lord, let's trust the Lord kung saan niya tayo dadalhin. Ngayon, ito ang setup natin. Kapag papa-breastfeed ako, ayan,
Si baby nakatulog sa breast ko habang dumidede, and then nanonood ako para aliw-aliw kasi almost talaga magdamag ako dito. Ang pahinga ko lang ihi. Minsan talaga nagpipigil pa ako ng wiwi. Pero ganun talaga. Umpisa lang, and hindi naman palaging baby ang ating mga babies. So, let's make the most out of it. And then ngayon, si Prime, itong setup niya dyan sa baba. So far, kami lang ni Kenzie ang dito sa bed. Dito sila ni Pao. Meron silang setup dito sa baba. Diyan sila natutulog. And yung duya namin ay naging tambakan na. Kasi ayaw pa ni baby magpalapag dyan. So, maybe in the future, pag lumaki-laki na si baby. Ginawa ko na lahat ng pampagatas na naisipan ko. Sobrang nakakainggit yung mga, alam mo yung madadaanan mo sa feed mo, sa TikTok, Instagram, sa Threads, sa mga mommies na pump and pour, na super dami nilang milk na napapump. Realization ko nga, sabi ko, pinapanood ko yung mga vlogs ko noon, nung kay Prime, sa firstborn ko, and ang dami kong napapump, ang dami nagme-message sa akin, nagtatanong kung paano dumami yung milk supply ko, paano ko na-sustain yung supply ko, kasi 4 years kong pinabreastfeed si Prime. And then, yung mga sagot ko sa kanila, super encouraging, na nag-message sila sa akin na dahil daw sa akin, kaya nila napagpatuloy yung breastfeeding journey nila. And then somehow, parang sabi ko, habang binabasa ko yung mga advice ko sa kanila noon, parang ina-advisean ko na rin yung sarili ko ngayon with my own words noon sa mga mommies na nagbe-message sa akin. Kasi ngayon, ibang-iba talaga mga mommies. Iba ang struggle, iba ang dedication, iba ang story ng mga babies. Akala ko pag na-release na yung lip and tongue tie ni baby ngayon is okay na, kasi yung kay Prime noon, pagka-release ng lip and tongue tie niya, okay na agad yung latch niya, and malakas magdede si Prime. Si Kenzie ngayon, ayun, iba naman yung story niya. Medyo nagle-learn niya pa lang yung pag-suck ng maayos, pag-latch ng maayos, and then ina-achieve namin yung deep latch talaga. So, ayun, iba-iba ang story natin, and kahit anong pilit mo nga kahit anong pilit mo talaga sa gusto mo, kung hindi naman yun para sa'yo, or hindi niya nilaan ni Lord sa'yo this time, and wala pa rin mangyayari. Pero hopeful pa rin ako, syempre, and praying pa din na ito pa rin yung will ni Lord sa amin ni Kenzie for my second baby ngayon. Kasi syempre gusto ko pa rin siyang ma-nurture ng maayos. Yung gusto ko pa rin siyang ma-nurture by breastfeeding him directly. So ayun, kahit pagod at puyat, basta maayos siyang dubede sa akin, maayos yung weight gain niya, tutuloy natin to. Thank you, Lord. Amen. Speaking of my rashes, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung rashes ko. Probably sa mga iniinom kong gamot. Kung ano-ano kasing iniinom kong pampagata. So, nag-M2 malunggay ako, nag-mother nurture ako malunggay tea, and then meron akong Natalac. So, tinigil ko lahat ng yun and yung mga lactation cookies ko para malaman kung saan ko ba nakuha yung rashes ko. Yung super hirap talaga mga mommies. Like, struggle ka na, nagka-rashes ka pa. So, talagang nilalaban ko ang mga ganap sa ating life. Kaya, eto, haggard ang mommy nyo. Pero, it's okay. I just wanna update you, mga mommy, sa aming breastfeeding story ng aking second child na si Kenzie. And kung kayo nahihirapan din kayo magpa-breastfeed, ipagdasal nyo lang and gawin nyo lang yung best nyo. Para at least, diba, hindi nyo pagsisihan din sa huli. Tinry nyo talaga yung best nyo para maibigay yung best possible for your babies. Ayan si baby, tulog siya. I'm so grateful na si Pao is in charge kay Prime kasi hindi na kaya ng katawang lupa natin na pagsabay-sabayin lahat. So, yun, si Paolo ang nag-aasikaso kay Prime pagkapasok sa school, tapos siya din yung nag-aasikaso sa mga household gawain namin sa bahay, pagluluto, ganyan. Pag may time ako paminsan, magsasaing ako, magluluto, maghuhugas sa mga bote ng
kung ano mang pwede kong maitulong sa bahay. Pero most of the time, si Paolo talaga siya. And ako in charge kay baby. Minsan-minsan, pinapaalagaan ko kay Pao si Kenzie. Let's say, mga 30 minutes na bubuhatin niya para lang makapag-pump ako or makakain, makaligo. Ganyan. So, isinisingit ko siya. And super, totoo nga yung sabi nila na super nangangapa ka kapag alam mo yun, matagal masundan ng iyong anak. Sobrang kapang-kapa ka. Nakalimutan ko na lahat nung kay Prime noon. Minsan pinapanood ko na yung mga vlogs ko para malaman ko kung ano ba yung ginawa ko sa ganito, sa ganyan. Especially yung mga like milestones. Yan, yung mga ganyan. So, ayun. Keep safe everyone and thank you for watching my mini vlog. Umiiyak na siya.